Kamusta mga kahaber? Ang episode pala natin ngayon is about sa mga podcast channel na makakatulong sa ating Bible study. Sabi nga sa isang social media post na nakakita ko, yung mind daw natin is something like a factory na kung ano yung mga bagay na nilalagay natin dito is yun yung magiging ingredients ng final product, which is our life. Pero syempre, di ba, hindi lang mahalaga yung mga materials na nilalagay natin sa kaisipan natin. Kumbaga, dapat alam din natin i-process ng tama yung mga bagay na nilalagay natin sa mga kaisipan natin. Para sa ating mga believer or followers of Christ, napakahalaga ng mga bagay na dinadigest natin. Since tayo ang bride ni Christ sa end of the age. Ibig sabihin, di ba, ano yung mga kailangan i-input natin sa mga sarili natin para makamit natin yung output na yun. Di ba, yung pagiging bride ni Christ, ibig sabihin, di ba, yung magiging output natin is talaga magiging image bearers tayo ng ating Creator, mag-grow tayo in Christ-likeness and holiness. Kaya napakahalaga ng mga bagay na kino-consume natin. Sabi nga sa Philippians 4:8, di ba, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, di ba, dapat hindi tayo masyadong nag-i-input ng mga bagay na toxic sa mga kaisipan natin. At madali tandaan to, 2:4-8 kasi yung mga verses na nag-i-inspire sa atin para sa bagay na to. At ang isa naman is yung sa 1 Timothy 4:8. So, sisimulan ko ng saglit sa patapos ng verse 7. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. That is why we should be careful sa mga media content na dinadigest natin, especially ngayon sa time ng pandemic. Since halos lahat ng mga materials and contents is nasa online, lalo na nafe-face sa social media. Katulad nga sa books, di ba, merong mga good book at bad book. So, ganun din sa online, di ba, meron tayong mga bad content at good content. Pero dito sa episode na to, magpo-focus lang tayo sa mga podcast channel, para hindi muna tayo pupunta magdi-deep dive sa mga social media like YouTube. Sabihin natin yung mga YouTube channel about sa Christianity or yung mga against sa Christianity or yung mga against sa pag-aaral ng Bible. Ano nga ba ang isang podcast? Ang isang podcast, masasabi ko, mahalin tulad ko siya sa isang radio station. Di ba sa radio station natin, meron tayong AM at FM. Ang AM, most of the time, di ba, palita yung genre niya. Pagdating naman sa FM, more on music yung genre niya. So, yung podcast is nag-fetch din siya ng mga audio, pero in the form of specific genre. So, sabihin natin, pwede siya about sa news, about sa culture and society, about sa sports, science and technology, education, religion and spirituality, etc. Ang podcast nga lang, hindi katulad ng AM, FM natin, di ba, ma-access natin siya, bumili ka lang ng radio. Or sabihin natin, yung phone natin ngayon, kahit paano, di ba, may capabilities na siya na makasagap ng mga radio signal. Ang mga podcast episode naman, na-access lang siya through mobile phone or PC. Pero syempre, di ba, mas handy kung mobile phone ang gamit mo. So, kung Apple ang gamit mo, meron ng podcast app mismo doon. At sa mga Android naman dyan, di ba, meron tayong Google Podcast. Yung Spotify rin mismo, nag-host na ng mga podcast channel. So, marami tayong mga access para makapakinig sa mga podcast channel. So, itong episode na to, masyadong pack na pack ito para sa mga auditory learner. Kasi di ba, alam naman natin, yung mga auditory learner, mas natututo sila once na nakikinig sila. Sabihin na lang natin, di ba, kung weakness nila is yung nagbabasa, di ba, ang pakikinig ng podcast is mas may advantage sa kanila compare sa nagbabasa. Kung ang mga books ay may mga genre, di ba, katulad ng sinabi ko doon sa naunang episode, bali may books para sa mga bagong believer pa lang, at may mga books para sa mga nagdi-deep dive na sa study, bali sa mga podcast episode natin, ganun din. Ang masasabi ko nga lang, in terms of genre, lahat sila is naka-jump pack doon sa religion and spirituality. So, wala na silang parang segregation ng type doon sa religion and spirituality. So, lahat sila nandun. Bali, hindi siya kinakategorize na, ito, pag-devotional lang, ito, sermon time, etc. Merong mga podcast episode na mag-fit depende kung nasan ka na sa walk ng faith mo or nasan ka na sa walk ng pag-i-study mo. So, bali, magsimula muna tayo sa mga devotional type. Bali, maraming mga podcast channel out there
sobrang dami. So, kayo na lang mag-discover. Ang masasabi ko nga lang, ingat nga na kayo sa iba, syempre, di ba? Kailangan nyo pa rin salain yung mga content. Sa mga naghanap ng devotional type, reflection, or sermon, bali meron tayong Solid Joyce Daily Devotional kay John Piper. So, sa mga followers ni John Piper dyan, bali kilala nyo naman siya. Meron siyang social media platform na Desiring God. At ito namang isa, masasabi ko, app siya mismo na pwede i-download sa iOS or sa Android. Bali, daily devotional din siya. Bali, nag-walk through sila sa lahat ng verses sa Bible. So, yung Drive Time Devotions by Saddleback Church. Meron silang mini devotion. Yung span ng time ng mga devotions nila per day is nag-i-span ng mga 7 minutes to 15 minutes. At ito naman yung mga pina-follow ko mismo. Terms dun sa sermon, reflection, or devotional time. Gospel for Life ni Tim Keller, Exploring My Strange Bible ni Tim Maki na Bible Project, at kamakailan lang naglabas sila ng devotional podcast channel nila, which is yung Reflections, na naka-tie up dun sa Bible reading plan nila. Sa podcast channel na ito, more on devotional type, by Bible Project din yung Reflections, na kung saan nagpe-fetch sila ng 1 episode per week. So more on lumalabas siya by Wednesday or Thursday. In terms sa mga biblical and contextual studies, so ito yung mas paknapak ako kasi masaya mag-aral kung saan pumupunta ka mismo doon sa biblical world, di ba? Kung ano yung punto ng mga characters doon sa Bible, paano sila mag-isip, ano yung culture nila, etc. Pillar Podcast na binuo ng The Pillar Seminary. Itong mga podcast na to is mga sampling nila ng mga tinuturo nila. More on, heavy sila sa Old Testament context, kung paano nag-emerge yung Old Testament doon sa Ancient Near East context. Mayroon silang 3 professors doon. So, nung kumuha sila ng professor para sa New Testament, ang kailangan nilang professor sa New Testament is napakagaling sa Old Testament. Para kasi, di ba, i-bridge lahat ng content ng Old Testament papuntang New Testament. So, lahat ng mga Old Testament teachings nila dito napaka-solid in its historical and cultural context. So, meron din tayong Naked Bible Podcast by Michael Heiser. Bali, ito napaka-solid talaga. Nag-aaral ng mga book by book na mga Bible. Once na aralin nila yung book ng Bible na yun, inaaral nila yung focusan context na natagpuan yun. Bali, hindi inaaral yun sa mga theological lens. So, sabihin natin, di ba, Baptist lens, Calvinist lens, Arminian lens. Hindi ganun yung pag-aaral nila ng scripture. So, more on, inaaral nila yung scripture sa Ancient Near East context, kung Old Testament, at kung New Testament naman, di ba, yung Second Temple period at Greco-Roman culture. Biblical Word Podcast, bagong podcast ng on-script na kung saan mas pinag-aaralan dito yung archaeological evidence about dun sa Biblical Word. At for Bible Theology and Themes, yung Bible Project Podcast. Sikat na sikat ang Bible Project ngayon, di ba, sa paggawa ng mga biblical theme videos na mapanood natin sa YouTube. So, yung mapanood natin mga videos sa YouTube, sabihin na lang natin, di ba, meron silang episode ngayon about sa priesthood, na kung saan meron siyang 7 videos daw. So, ngayon, 2 pa lang yung lumalabas. Yung mga video na yun is condensed version ng mga podcast talk nila. Sabihin na lang natin, may 10 podcast episode about dun sa priesthood. Pero once na lumabas siya sa YouTube, di ba, sabihin natin, yung itong video na yun is take pa 5 minutes lang. Bali, kino-condense lahat ng mga napag-usapan sa podcast at ginagawang video. Bali, mapapansin natin, di ba, meron din sila mga summary ng mga biblical books para matulungan ka kung paano ka magbabasa ng bawat books of the Bible, at nag-o-offer din sila ng mga free courses ngayon. So, sa ngayon, meron silang 4 na courses: Introduction sa Hebrew Bible, Heaven and Earth, Book of Ephesians, and Book of Jonah. So, mga conversations at topics sa biblical scholarship. Bali, ayan, meron tayong on-script podcast. Kadalasan ang mga pinag-uusapan dito is yung mga books, yung mga thesis about dun sa biblical studies. Paano ba nagpa-function yung language na pistis, or sabihin natin, di ba, yung word na faith, especially dun sa first century. So, bali, meron silang 3 episode dun, iba't ibang author kung paano nag-work yung word na faith. New Testament review na kung saan heavy scholarship din yung mga usapan. Sabihin na
natin, di ba, yung isang episode dito, yung about sa Mark. Yung kadalasan, di ba, may heading na nakalagay sa mga Bible natin, yung Jesus cleanses the temple. So, bali, nagkaroon sila ng study doon na hindi naman daw talaga cleansing yung ginagawa ni Jesus Christ doon sa temple. So, once na pakinggan nyo lahat ng mga pag-aaral nila, paano nila nasabing hindi nililinis yung temple, tingin ko naman mape-persuade kayo. Kasi, di ba, kung lilinisin yung temple, edi dapat magiging functional ulit yun. Pero, di ba, after mamatay ni Jesus Christ, di ba, tapos nung 70 AD, nawasak yung temple. So, hindi na siya naging operational. Kasi, di ba, yung temple language nalipat na sa mga believers. Meron din tayong mga new books on biblical studies. Bali, part siya ng New Books Network na podcast. Bali, pinag-usapan din dito yung mga libro din. Ako doon sa biblical studies, yung author nakikipag-discussion doon sa host. Pwede siya umabot doon sa research niya ng ganito, ganyan. Para sa mga naghahanap ng Jewish context or Jewish perspective, di ba? Since alam naman natin, di ba, hindi naman putok sa buho ang Christianity, di ba? Alam naman natin yung mga first believers is yung mga Hudyo pa rin, di ba? Since Jew si Peter, si Paul, si James, si John, di ba? So, mahalaga na malaman rin natin kung paano yung perspective ng mga Jew. Bali dyan, meron tayong Israel Bible Podcast na hino-host ng Israel Bible Center na kung saan parang katulad sila ng Pillar Seminary Podcast, diba? Yung mga podcast episode nila dito is yung mga sampler ng mga courses na tinuturo nila doon sa Israel Bible Center. May mga podcast, so more on nakalin sila sa mga Jewish interpretation. Pero syempre, may Christian din. Pero ito, mapapasin natin, diba? Nag-incorporate si Marty Solomon ng Jewish interpretation ng mga text. At masasabi ko, nagkaroon sila ng run-through all throughout the Bible from Genesis to Revelation. So kung magsusubscribe ka sa podcast channel na to, marami kang mapapakinggan all throughout. From Genesis to Revelation, tapos ni-stretch out pa nila hanggang church history. And meron din tayong Biblical Mind Podcast. So dating pangalan niya, The Center for Hebraic Thought. So ngayon, Biblical Mind na siya. Nag-interview din sila dito, conversation din between Christians. Nag-interview din sila ng mga rabbi for the Jewish context ng Bible natin. At para sa etc., hindi ko na alam kung paano sila i-categorize or advocacy sa pagbabasa ng Bible from Genesis to Revelation. Bali, meron tayong Bible Reset Podcast ng Institute for Bible Reading. So, ang pinaka-goal nila dito is hindi magbabasa yung believers na pa one-liner lang na I can do all things or for I know how to dance for you. So, ang goal nila dito is ma-immerse mismo yung isang believer na magbasa ng Bible from Genesis to Revelation at makuha talaga kung ano pa talaga yung story ng Bible. Meron din tayong Working for the Word podcast. Bali, ang concern niya naman is more on sa Bible translations. Meron din tayong Language of God. So sa Language of God naman, bali, hosted by Biologos. Ang Biologos, diba, isa siya organization na kung saan in harmony yung faith and science. Para sa mga reform dyan, meron naman rin tayong The Gospel Coalition podcast. Para naman sa mga extensive discussion about health, Thinking Health podcast. Bali, dito dinidiscuss yung iba't ibang nature ng health depende sa mga research. As you know, sa field ng biblical studies, maraming version ng health. Pero kung tatanungin nyo yung universalism, yun yung pinaka-off. Bali, yung pinag-discussion dito sa Rethinking Health is ano pa talaga yung nature ng health. More on yung host ng podcast nito is naglilin sa conditional immortality. Pero sa podcast channel niya, nag-i-invite din siya ng mga taong yung view nila is yung eternal conscious torment para magkaroon ng healthy discussion between both sides. So, napaka-ganda nito kung sino magkaroon ng napaka-exhaustive at napaka-extensive na discussion about health. So, Rethinking Health Podcast. At itong huli, ang masasabi ko, so, warning ng onte. So, hindi siya para sa mga bagong believer. So, more on para sa mga mature believer. Kasi ito yung sa side ng Christianity na medyo may pagka-liberal. Hindi ko alam kung tama yung term na ginamit ko kasi masyado bibigatin yung mga usapan nila dito, napaka-real talk. Pero yun, kung wala ka pang discernment kung paano magsala, so sinasabi ko, huwag ka mo siguro makinig dito sa podcast na to.
Bible for Normal People Podcast, bali si Pete Enz and Jared Bias, Almost Heretical Podcast, at The Deconstructionist Podcast. At ayan yung mga podcast channel na pinapakinggan ko. Huling paalala ko lang masasabi ko with regards dito sa resources na to, magbasa tayo, makinig tayo. Mahalaga to para ma-nurture yung faith natin, especially diba para mas makilala natin si Christ. Sa moment kasi na hindi natin ginagawa itong mga disciplines na to, let's say hindi tayo nag-read or hindi tayo nakikinig ng mga mahalagang teaching, magkakaroon tayo ng version ng God natin na napakalayo dun sa biblical God. So ayan yung masasabi ko. Bali for our next episode, mag-explore naman tayo ng mga Bible apps and Bible software. At try rin natin sa future mag-review ng mga iba't ibang uri ng study Bible. So yung mga study Bible ko, gagawa ko siya ng review para malaman pa natin kung all study Bibles ba are created the same. So kung nakaabot kayo dito sa part ng video na to, salamat ng marami. So kung gusto niyo ko samahan sa pag-wrestling at sa journey ko sa pag-aaral sa mundo ng scriptures, subscribe na sa aking channel at marami pa tayong mga pag-uusapan at i-discuss dito.